Dahil po sa kasikatan ng Philippine Ascals, marami ang gustong sumunod sa kanilang yapak. At kahit saan sila magpunta, pinagkakaguluhan po sila. Lalo na ang magkapatid ng Phil at James Yang husband. Nakatutok si Lia Manyala. Pinaunlakan ng magkapatid na Phil at James Yang husband ng Philippine Ascals ang imbitasyon ng San Beda Community Football Team sa isang laro nitong Sabado sa UP Los Baños. Pinagkaguluhan sila roon ng fans na todo pa picture at pa-autograph. Namigay rin ang Young Husband Brothers ng soccer shoes at bola sa mga bata. Pero medyo dismayado raw si James dahil hindi nakarating ang kanilang pamilya. Gayunpaman, todo bigay pa rin siya sa laro. Unfortunately, they didn't show up today, so we ended up just having a little training game, little workout, so we have to be professional. Ayon naman kay Phil, maayos na raw ang kanyang kondisyon at malapit nang sumabak muli sa mga laban ng Ascals. Yes. Sana 1 week pa, tapos sana maglalaro sa championship. And speaking of football, umabot na ang Ascals fever sa Maasin City, Southern Leyte. Yes, of course! Team Ascals! Kung nooy halos wala raw naglalaro sa Capital Sunken Garden, ngayon, dinarayo na ito ng mga Ascal wannabe. Lia Manyalak, Nakatutok, 24 Oras. Dinagsang tinatawag na Lenten Recollection at Healing Session sa Alfonso, Cavite kanina. Pinangunahan niya ng kilalang healing priest na si Father Fernando Suarez. Nakatutok po doon live ngayon si Sherian Torres. Sherian. Yes, Mike. Ngayong Martes Santo, isa na namang mukha ng pagpapahayag ng pananampalataya ang nasaksihan ng GMA News dito sa Barangay Amuyong, Alfonso, Cavite. Ito ang isang mukha ng pananampalataya ng maraming Pilipino dito sa Monte Maria sa Alfonso, Cavite. Mga taong di magkakakilala na dumadayo rito para mas mailapit ang sarili sa Panginoon. Marami sa kanila humihiling na mapagaling sa kanilang karamdaman at problema. Maliban sa espesyal na misa ngayong araw, isinagawa rin dito ang Lenten Recollection and Healing Session ni Father Fernando Suarez na kilalang healing priest. 16 na bus mula raw sa mahihirap na komunidad ng Kamaynilaan ang dumating, bukod pa sa mga nakapribadong sasakyan. Kaya ang makeshift chapel dito umapaw sa dami ng tao. Kinailangan pa maglagay ng tent at widescreen para makita ng nasa malayo ang nangyayari sa altar. Lampas 15,000 katao ang kwenta ng Monte Maria Organizing Committee na dumagsa ngayong araw. At kahit tumirik pa ng husto ang init ng araw, tuloy ang pagdadasal ng mga tao. Wala halos umaalis. This is the first recollection pilgrimage in Monte Maria. We want the people to focus on the Lord. The Lord, because Jesus is here in Monte Maria. Dahil espesyal ang araw na ito, 3 oras na naghayag ng mga salita ng Diyos si Father Suarez na pinuno rin ng Mary Mother of the Poor Foundation. Ilan sa mga binigyan diin niya rito ang pangangailangan na magkaroon ng lakas ng pananampalataya, positibong pagtingin sa buhay at ang paggamit lang daw sa kanya ng Diyos para makatulong. Ang mensahe ni Suarez, ganito raw ang naging dating sa mga ngayon lang nakapunta rito. Parang kulang pa ako sa pananampalataya ba? Tapos narinig ko sa kanya ang lahat-lahat ng mga sinasabi niya na marami na siyang nabigyan ng mga pagkataon o kaya mga himala na kaya doon ako nagtiwala sa kanya na. Maganda po, tsaka iba po yung pakiramdam, masaya po. Ang pag-obserba sa mahal na araw, pagkilala rin sa ginawang pagpapakasakit ng Panginoon para sa sangkatuohan, sabi ni Suarez. Paniwala rin niya, ang pagdayo ng mga tao sa Monte Maria, hindi lang dahil sa pagkakaroon ng isang healing priest, kundi dahil sa kasagraduhan na rin ng lugar, kahit di pa ito kumpleto. Masaya man sa pagdayo ng mga tao sa Monte Maria at paniniwala sa kanya na marami, may hiling pa rin daw si Suarez sa mga tao. Kung ako tatanungin, gusto ko hanggang sa may healing service, tapos pagka naman ako nag-iisa, sana naman give me a chance, no? Nagdi-disguise ako. Naglalagay ng sunglasses or backpack. Yun lang. Naka-shorts, naka-flip-flops. Target ni Suarez, makumpleto ang 33-hectare Monte Maria sa loob ng 3 taon. Ang 33 hektarya, sumisimbolo raw sa edad ni Jesucristo bago ito ipinako sa krus.
Mike, dahil naman sa sobrang pagod, pagkatapos ng misa dakong alas 4 ng hapon ay nagsagawa na lang ng mass healing si Father Suarez. Pero gaya ng dati ay pagbaba niya ng altar, agad siyang pinagkaguluhan ng mga tao para mahawakan. Mike? Maraming salamat, Cherian Torres. Tulad naman ng kanyang nakagawian, ipinagdiwang ni dating Pangulong Joseph Estrada ang kanyang kaarawan sa tinaguriang Erap City sa Taytay, Rizal. Kahit abala na sa bagong negosyo, hindi pa rin daw nawawala sa buhay niya ang politika. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Tuwing birthday ni dating Pangulong Estrada, nakagawian na raw niyang pumunta sa relocation site na ito na kilala sa tawag na Erap City sa Taytay, Rizal. Namigay sa Estrada ng mga bag na may lamang noodles, gatas at delata. Kasama niya ang anak na si Congressman J.V. Ejercito at ang ina nitong si San Juan Mayor Gia Gomez. Naroon din si Rizal Congressman Joel Duavit. Nakisalo rin si Erap sa pananghalian ng mga residenteng dating kababayan niya sa San Juan. Mabubuhay, mamatay si Erap. Yung makakabayad ng utang na loob sa may hirap, sa kanilang pinakitang pagmamahal sa akin. Kahapon, bumisita si Erap sa Payatas, North Triangle, Baseco Compound, Smoky Mountain sa Tondo at sa Asociación de Damas de Filipinas. 10 taon na ang lumipas mula nang mapilitang bumaba sa pwesto si Erap. Ngayon, abala raw siya sa bagong negosyong pagtatayo ng condominium buildings. Pero updated pa rin sa politika gaya ng bumababang rating ni Pangulong Aquino. Pati ang banat ni Congresswoman Gloria Arroyo kay Pangulong Aquino na wala umanong planong pang-ekonomiya at puro raw paninira sa ibang tao. Si Erap may pasaring kay Ginang Arroyo. Wish ko rin na malinis na ang ating pamahalaan sa mga katiwalian ng mga nangyari ng nakarang administrasyon. Sobra-sobra. Kaya siguro nahihirapan ng ating kasalukuyang Pangulo ngayon. Kaya pagbigyan pa natin siya ng konting panahon. Ngayong mainit na usapin ang impeachment ni Ombudsman Mercedes Gutierrez, nagbabalik din daw sa alaala ni Erap ang pinagdaanan niyang impeachment trial noon. Dapat din harapin ni Madam Ombudswoman Gutierrez. Natalo man sa nakaraang presidential elections at abala man sa pagnenegosyo, bahagi pa rin daw ng buhay ni Erap ang politika. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Tatlong estudyante mula sa UP College of Mass Communication ang pinarangalan ng GMA Network bilang pagkilala sa kanilang sipag at tiyaga. Kabilang sa mga ginawaran ng GMA Excellence Award sina Diana de los Santos, Jihad Carlo Mariano at Rachel Angeli Miranda. Lahat sila nagtapos ng magna cum laude. Dumaan sa masusing screening ang tatlo. Kasama nilang nagtapos 200 estudyante mula sa MASCOM. Isa ring taga Don Bosco Technical College sa Mandaluyong ang tumanggap din ng GMA Network Excellence Award. Si Joan Michelle Telintelo na nagtapos ng kursong Bachelor of Science in Electronics and Communications Engineering. Labis ang pasasalamat ng Don Bosco sa GMA Network sa patuloy na pagbibigay ng parangal sa mga natatanging estudyante.